bago ka papasok sa LDR, dapat alam mo. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Kung gusto mo pumasok sa LDR o kung wala kayong choice kundi pumasok sa long distance na relasyon, ito yung dapat mong malaman. Una, marirealize mo na yung mamiss pala yung isang tao ay hindi palaging sweet, kundi minsan mararamdaman mo talaga yung pain. Di ba kapag nasa LDR kayo, ang meron ka na lang is yung mga memories nyo sa nakaraan. Nag-scroll up, nagbabrowse ka ng mga pictures nyo na hindi nyo makontinue kasi nga magkalayo kayong dalawa. Doon mo marirealize na kapag namimiss mo pala yung isang tao, hindi pala palaging nakakakilig yung pakiramdam, kundi may kirot din pala. Ikalawa, dapat alam mong makipag-communicate. Yes, yung komunikasyon ay napaka-importanteng aspeto sa LDR na relasyon. Dahil yung pagkakaroon nyo ng maayos na komunikasyon, yan yung magbi-bridge sa inyo na hindi nyo makalimutan yung isa't isa, na hindi nyo mawala sa isipan ng bawat isa. Yan yung magdudugtong sa inyong dalawa para sa mas matibay na LDR o long distance na relasyon. At laging paalala, yung komunikasyon hindi lang yan tungkol sa palaging pag-uusap kundi sa palaging yung pagkakaintindihan, palaging yung pag-open ng totoong sarili nyo. Ibig sabihin mas malalim na understanding para mas maging matibay yung long distance mo. Ikatlo, masasaktan at masasaktan ka sa LDR. Yung normal na away ng mag-boyfriend at mag-girlfriend o mag-shota o mag-live-in before ay mas masakit kapag magkalayo na kayong dalawa sa isa't isa. Kasi dito mararamdaman nyo na parang wala talaga. Kasi no hug, no eye contact, walang pagpaparamdam ng pagtatampo, walang pagpapakita ng bila na tutulo yung luha, di ba? Kasi lahat lang yon ay posible na mangyari through screen. Pero kapag ka nagstay ka, tinrabaho nyo, parehas kayo mag-grow dyan sa mahirap na sitwasyon niya. Yes, masasaktan ka sa LDR, pero kapag nag-push through kayo, yung relasyon na yan ay mas titibay pa sa inaharap. Ikaapat, sa LDR mo mararamdaman na mag-overthink ng sobra. Yung mga bagay na hindi mo ino-overthink before, na hindi mo maiisip na posible niyang magawa, kahit alam mo na hindi niya talaga magagawa. Mag-overthink ka na magagawa niya yun. Halimbawa, sa mga late replies lang niya, o sa boses niya na parang monotone, di ba? O kaya naman sa pagbabago bigla ng routine na hindi naman niya usually ginagawa. Magkakaroon na ng problema o conflict yung mga simpleng bagay na yan kapag nasa LDR kayo. Kasi mag-overthink kan each one of you, di ba? And again, let me remind you, ang makakasolve niyan, yung nag-bridge sa inyong dalawa, yung komunikasyon. Ikalima, sa LDR mo marirealize kung gaano ka-importante yung maliliit na bagay. Kapag nasa isang relasyon ka, yung mga bagay na ginagawa na katulad ng pag-aabot sa'yo ng tubig, hindi mo mapapansin yan, hindi mo masyadong ma-appreciate yan. Pero kapag nasa LDR na kayo, magkalayo na kayong dalawa sa isa't isa at hindi na kayo madalas nagkikita, mamimiss mo yung mga simple gesture na yan. Makikita mo yung worth niyan sa'yo. Kaya yung random voicemail, yung random selfie na isasend niya sa'yo, sobrang ma-appreciate mo. And for sure, magmilin sa'yo ng halos everything yan. Ika-anim, kapag pumasok ka sa LDR, ang pinaka-importante aspeto na dapat mong maalaman is magkaroon ng mahabang pasensya. Pasensya hindi lang basta sa paghihintay sa kanya na bumalik sa tabi mo, bumalik sa piling mo, kundi pasensya para magkaroon ng mas matibay at matatag na relasyon na magkasama niyong tatrabahuhin lumago through hard days. Remember kapatid, ang real test sa LDR ay hindi yung distance sa yung dalawa sa isa't isa, kundi kung paano nyo i-handle yung LDR na relasyon nyo. Kung paano kayo makikinig sa isa't isa habang nagsishare ng malalalim na experience nyo sa buong maghapon, paano nyo pinagkakatiwalaan yung isa't isa, at paano nyo malalagpasan yung mga hard days o yung mga mahihirap na sitwasyon na darating sa relasyon. Kasi ang LDR ay hindi ka tuturuan kung paano magmahal. Tuturuan ka kung paano ipaglaban yung pagmamahal na binubuo nyong dalawa para sa isa't isa. Kaya sa mga nasa LDR dyan o sa mga papasok pa lang sa LDR, good luck sa inyo. And sana mas maging matibay yung relasyon nyo after nyong malagpasan yung mga challenges nyo sa LDR. Ingat kayo dyan palagi kapatid. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless you.
Peace. Whenever your heart is broken,